Ayan mga ka-crypto, may isang napakainit na balita po tayo dito na siyang pinag-uusapan po dito sa buong crypto market ngayon. Tungkol po ito sa pinakabagong data o datos mula sa Polymarket Prediction Platform. Kung sinusubaybayan po ninyo sa XRP, alam po ninyo na ang digital asset na ito ay nakatayo sa itaas ng $1 mark sa loob ng mahigit 600 consecutive days. Nagsimula po ang napakatibay na run o pagtakbo na ito noong huling bahagi ng 2024 at naging matatag ito sa kabila ng napakaraming market turbulence at pagsubok sa nakalipas na 2 taon. Pero ngayong August 2026, pumasok po dito ang isang malaking pagbabago sa sentiment. Ang Polymarket ay nagpakita ng hindi inaasahang datos na naglagay ng totoong pera sa isang posibilidad. At yan ay ang pagtatapos ng higit 600 days streak na ito bago mag-September 1. Sinasabi po dito sa data na mayroong 65% chance na si XRP ay bumagsak sa ilalim ng $1 ngayong buwan na ito. Kaya pag-uusapan po natin sa bidong ito ang buong kwento sa likod ng mga numerong ito, ang sinasabi ng mga analyst at kung bakit ang dip na ito ay pwedeng maging isang napakalaking oportunidad para sa mga nakahanda. Kaya simulan po natin sa kung talaga bang babagsak itong sa XRP sa $1 bago matapos ang buwan na ito. Yan, buwan po ng August. Tingnan natin ng malapitan ang mga numero sa likod ng Polymarket Predictions na ito. Nagalok ang platform ng isang prediction market kung saan pwedeng mag-bet ang mga traders kung marireach ba o maaabot na XRP ang mga panibagong monthly high sa iba't ibang price thresholds ngayong buwan ng August. Dito po sa $1 threshold, nakakagulat na 65% chance ang nag-resolve sa no. Ibig sabihin nito, 65% probability ang ibinigay ng market na si XRP ay hindi makakabalik sa mas mataas na price level kapag bumagsak ito. At mas malaki po ang paniniwala ng mga traders na mananatili ito sa ibaba ng $1 sa natitirang mga araw na buwan. Sa kasalukuyan, si XRP po ay nagtitrade sa mga presyong $1.04. Maaari pong nagbago na ito. Kung saan ay ito po ay may bahagyang 2.52%. Yan, na pagbaba sa loob lamang ng isang araw. Kung titignan po natin ang mas mataas na target sa Polymarket, ang $1.20 threshold ay mayroon na lamang 13%. Yan, 13% na odds na mag-resolve po sa yes. Ang $1.40 naman at saka $1.60. Yan, highlight po natin yan. Ang $1.40 at saka $1.60 thresholds naman ay pareho pong may napakababang 2% odds. Ang mas mataas pa na pangarap na presyo tulad po ng $2.60, $2.80 at saka $3 ay may tig 1% odds na lamang. Malinaw na napakalaki ng timbang na ibinibigay ng market sa isang downward correction ngayon pong August 2026. Sa aking opinyon, napakahalagang intindihin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 65% odds na ito sa Polymarket. Ang Polymarket ay hindi lang basta opinyon sa social media. Ito ay isang prediction market kung saan totoong pondo ang itinataya ng mga tao. Kapag ang tao ay naglagay ng pera sa isang position,
mas nagiging reflective ito ng totoong market sentiment kumpara sa mga haka-haka lamang. Pero huwag po tayo magpanik agad sa numerong $1.04. Ang katotohanan na humahawak pa rin sa XRP sa $1.04 sa kabila ng bearish prediction na ito ay nagpapakita na may lakas pa rin ang asset. Kaya para sa akin, ang 65% chance ng pagbagsak sa ilalim po ng $1 ay nagpapakita lang ng tinatawag nating short-term market fear. Ang mga traders po sa prediction markets ay madalas na nagre-react sa short-term momentum. Dahil nakakakita sila ng konting paghina ngayong August, mas pinipili nilang i-hedge ang kanilang mga position. Sa tingin ko, hindi ito nangangahulugan na nasira na ang fundamental structure ni XRP. Sa halip, ito ay isang paalala ng anumang matagal na consolidation period tulad po ng higit 600 days sa itaas ng $1 ay kailangang magkaroon ng tinatawag na liquidity test bago ang susunod na malaking galaw. Isipin po ninyo ito mga kripto na parang isang sasakyan na umaakyat sa matarik na bundok. Minsan kailangang dumaan muna sa isang maliit na patag o bumaba ng bahagya para kumuha ng tamang pondo at mamahinga ang makina bago uli bumatak pa itaas. Kung magre-retest man sa XRP sa ilalim ng $1, para sa akin, ito ay isang normal na proseso ng market para matanggal ang mga mahihinang traders na nagmamadali lang mag-take profit. At ayan, para lalo nating maunawaan ang sitwasyon, kailangan nating suriin ang breakdown ng trading volume sa poly market. Dito natin makikita kung saan talaga nakalagay ang pinakamalaking pera ng mga investors. Ang $1 threshold ay nakatala na ng mahigit $26,000 sa trading volume. Pero ang mas nakakagulat at mas interesting ay ang 0.80 threshold ay nakakuha ng mahigit $61,000 sa trading volume. Ito ang pinakamataas na volume level na makikita po sa buong market na ito sa poly market. Kaya sa kabuuan, ang kabuuang volume na pumasok po sa XRP prediction market na ito ay lumagpas na sa $315,000. Ang market na ito para kay XRP ay nagbukas noong August 1 at opisyal na magsasara po sa September 1, 2026. Dahil dito, maraming market participants ang nakatitig at naghihintay sa bawat galaw ng presyo. May mga naniniwala na magiging napakahirap para kay XRP na bumagsak po sa ilalim ng $1.01 na presyo dahil sa matinding buying pressure dito. Pero sa kabilang banda, marami ring traders ang napaghandaan na ang senaryo na ito. Meron pong isang commenter pa sa platform na nagbahagi na. Yan, nagbahagi po na kasalukuyan siyang naghahanda ng pondo para bumili o mag-buy sa presyong 0.87 kapag nangyari po ang dip. Sa aking opinion, napakagandang tingnan ng volume data na ito dahil nagbibigay po ito sa atin ng napakalinaw na mapa ng kung ano ang iniisip ng malalaking players. Ang katotohanan na ang 0.80 threshold ang may pinakamalaking volume, yan, mahigit $61,000, ay hindi po nangangahulugan na gustong sirain ng traders sa XRP. Sa halip, sinasabi nito sa atin kung saan nakapwesto ang tinatawag nating buy zones o liquidity pools. Kaya sa tingin ko ang presyong 0.87 na binanggit po ng commenter dito ay isang napakatalinong halimbawa ng tamang pagpuposisyon.
Ang mga may karanasan na traders at whales ay hindi po natatakot kapag may prediction ng pagbagsak. Mas gusto pa nga nila ang mga ganitong balita dahil nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataon na makabili sa mas murang halaga. Ang kabuang $315,000 na volume sa poly market ay nagpapakita na napakalakas ng interest ng tao sa kung ano ang mangyayari ngayong buwan ng August. Ipinapakita lamang nito sa atin na ang market ay naghahanda para sa isang volatility event. Kapag nakakakita tayo ng ganitong kalaking volume sa isang prediction market, ibig sabihin ay may malaking action na darating. Kung sakaling bumagsak man ang presyo patungong 0.80 hanggang sa 0.87, naniniwala po ako na hindi ito mananatili dito ng matagal. Agad itong sasaluhin ng mga buy orders na nakahanay na sa background. Kaya imbis na tingnan natin ito bilang isang babala ng peligro, mas magandang tingnan ito bilang isang maagang impormasyon para makapaghanda rin tayo ng ating sariling strategy. At ayan, ngayon ay hindi lang ang poly market ang nagbibigay po ng ganitong sinyales. Ilang mga kilalang crypto analyst na meron ding mga ilang kilalang crypto analyst ang nagbahagi ng kanilang pananaw kamakailan. Yan, nagbigay ng kanilang mga opinion sa price trajectory ng XRP ngayong ikalawang kalahati ng 2026. Ayon po sa pagsusuri ng ilang analyst, may posibilidad na kailangan muna ng asset na mag-register ng isang final low o huling pagbaba bago nito simulan ang susunod na napakalaking galaw paitaas. Ang pananaw na ito ng mga analyst ay swak na swak at umaayon po sa datos na nakikita natin sa poly market. Malinaw na ang mga traders at investors ay hindi lang basta nagbibet sa isang permanenteng pagbagsak o pagkawasak ni XRP. Ang ginagawa nila sa kasalukuyan ay ang pagpresyo o pag-price in sa isang posibleng mabilis na dip sa ilalim ng isang napakahalagang psychological level na susundan po agad ng isang matinding recovery. Sa aking opinyon, sumasang-ayon po ako sa pananaw na ito ng mga analyst tungkol sa pagkakaroon ng isang final low. Sa mundo ng cryptocurrency, napakadalas nating makakita ng tinatawag na shakeout. Ang shakeout ay isang sadyang pagpababa sa presyo para takutin ang mga retail investors at pilitin po silang magbenta sa lugi. Kapag nagpapanik na ang karamihan at nagbebenta, doon naman pumasok ang malalaking institution para bilhin ang lahat ng supply sa mas mababang presyo. Kaya isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang sitwasyon na ito ay parang isang slingshot o tirador. Bago mo maiputok ng napakalayo at napakatayog ang bato paitaas, kailangan mo muna itong hilahin ng pabalik at pababa. Ang paghila pabalik ang siyang kumakatawan sa sinasabi ng mga analyst na final low. Kapag nailagay na ang lahat ng kinakailangang lakas sa ibaba, dito pa lang magkakaroon ng sapat na momentum para lumipad paitaas ang presyo. Kaya para po sa akin, kung ang poly market ay nagpapakita ng 65% chance na mag-sub $1 ang itong sa XRP ngayong August, ito ang pullback phase ng tirador. Ang mga analyst na nagbabahagi ng pananaw na ito ay nakakakita ng mas malaking larawan. Hindi po sila nakatutok sa kung ano lang ang mangyayari ngayong linggo, kundi sa kung ano ang isusunod na rally pagkatapos ng shakeout. Ang susi po rito ay ang pagkakaroon ng mahabang pasensya
at hindi po pagpapadala sa panandaliang takot sa market. At ngayon ay bakit nga ba napakalaking bagay ang $1 level para kay XRP? Ang numerong $1 ay mayroon pong napakabigat na timbang na lagpas pa sa pagiging isang simpleng numero lamang sa screen. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng XRP, nananatili ito sa ibaba ng $1 sa loob ng napakahabang taon bago nagkaroon po ng makasaysayang breakout noong huling bahagi ng taong 2024. Dahil dito ang anumang pagbabalik po ng presyo sa ilalim ng $1 ay hindi lang maituturing na isang ordinaryong routine correction. Ito po ay nangangahulugan na ang asset ay babalik po sa lumang teritoryo na pilit na nitong nilisan pagkatapos ng isang napakahabang panahon ng accumulation. Ang $1 na price level ay nagsisilbing pangunahing psychological na pader sa pagitan ng lumang pamamalagi na XRP at ng bago nitong era bilang isang matatag na top-tier digital asset. Sa aking opinyon, ang $1 price level ang itinuturing kong pinakamahalagang battleground para kay XRP ngayon pong taong 2026. Sa loob po kasi ng higit 600 days, napatunayan na XRP na kaya nitong dumaan sa mga bagyo, sa mga pagbabago sa regulasyon at sa matinding pagtaas at pagbaba ng buong crypto market nang hindi po nababasag ang $1 floor na ito. Ito ang dahilan kung bakit napakatindi ng tensyon ngayon sa pooling market data. Kung sakali man na matuloy po ang prediction at bumagsak ang presyo sa 0.90 o 0.85 ngayong buwan po ng August, naniniwala ako na ito ang magiging pinakamalaking buying opportunity para sa kahit sinong naniwala sa matagalang potensyal ni XRP. Ang pagbabalik po sa lumang accumulation territory ay hindi nangangahulugan ng kapahamakan. Sa halip, ito po ay isang pangalawang pagkakataon o second chance para sa mga investors na hindi po nakahabol noong huling bahagi ng 2024 breakout. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang mga malalaking institution na pumasok kamakailan ay laging naghahanap po ng mga pagkakataon para makabili sa mga makasaysayang support levels. Ang $1 price level ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng isang gusali. Kahit na magkaroon ng bahagyang retouch sa ilalim ng pundasyon, hindi ibig sabihin nito ay mababagsak ang buong gusali. Mas pinapatibay pa nga nito ang tiwala ng mga taong naghihintay ng tamang entry point. Kaya ang tingin ko rito ay isang napakagandang tsansa para sa mga maalam na investors na magpondo habang ang iba ay nag-aalinlangan. At ayan, habang papalapit po tayo sa September 1, 2026, ang tensyon po sa pagitan ng mga bulls at bears ay lalo pang titindi. Ang time frame na ibinigay po ng pooling market mula August 1 hanggang September 1 ay nagbibigay po sa atin ng napaka-kisa na bintana para sa mga posibleng paggalaw ng presyo. Sa loob ng natitirang mga araw ngayong buwan, kailangan natin na maging sobrang alerto sa bawat support at resistance levels. Ang presyong $1.04 ay ang kasalukuyang depensa. Kung ito po ay mababasag, ang mga susunod na titingnan natin bilang mga traders ay ang 0.95, kasunod po ang 0.87 at ang pinakamababang target sa volume na 0.80.
Sa kabilang banda, kung magagawa po ni XRP na labanan ang 65% na odds ng fully market at manatili po ito sa $1 na price level sa buong buwan ng August na ito ay magiging isang napakalakas na pahayag ng lakas na pwede pong mag-trigger ng mabilis na pag-akyat patungong $1.20 at saka $1.40. Sa aking kabuuang opinyon, ang sitwasyon na ito ngayong August 2026 ay nagpapakita po ng tunay na ganda at psychology ng cryptocurrency trading. Huwag po natin kalimutan na ang fully market ay isang kasangkapan para sa pagtataya ng probabilities. At ang 65% ay hindi po ito 100%. Ibig sabihin, mayroon pa ring 35% na chance na magulat ang market at hindi po tuluyang bumagsak sa XRP. Pero, anuman ang mangyari, maging manatili ito sa itaas ng $1 o bumagsak man ito sa 0.87 gaya ng pinaghandaan ng ilang traders, ang pinakamahalagang bagay para sa atin ay ang pagkakaroon po ng malinaw na plano. Kung ikaw po ay isang long-term holder, ang mga panandaliang dip na ito na dulot po ng speculative market odds ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pag-aalala. Sa halip, dapat mo itong tingnan bilang bahagi ng natural na cycle ng market. Ang pinakamagandang gawin po ngayon ay ang pag-monitor sa totoong volume at sa mga galaw ng whales. Huwag po tayo magpadala sa emosyon o sa ingay ng mga numero sa prediction sites. Ang mga pagkakataong tulad nito kung saan ang buong market ay nakatutok sa isang psychological price point ay ang mga sandali kung saan ginagawa ang mga pinakamagandang desisyon sa investment. Kaya manatili po tayong maging maalam, maging handa sa volatility at gamitin po natin ang impormasyong ito para sa ating ikabubuti. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. At maaari na rin po ninyong i-check ang recommended video natin dito.